Hi, we're Moron 5! I'm Jim. I'm Ansa. I'm Christian. I'm Jonas. I'm Gino. And we were criticized about some topics of Wealth of Nations. So, let's go. Hi, I'm going to criticize about the division of labor. Ayon sa pag-uulat na narinig at nakita ko, tama naman yung pagsasaad na bagay na ito na naayon at tumutugma sa pamantayan ni Adam Smith na ang division of labor ay bagay na paghahati-hati ng at responsibilidad ng bawat individual sa isang partikular na trabaho. Bagamat tama yung mga inilahad ng nag-uulat, may mga bagay pa din na hindi naisaad ng malinaw, tulad na lang nung manufacture na paulit-ulit na binabanggit, ngunit hindi masyadong nalinawan na ang manufacture ay pagproseso ng isang produkto sa pangunguna ng trabahador o manggagawa, especially the machine sa panahon natin ngayon. Siyempre naman, kailangan na sufficient ang lahat ng bagay sa isang factory. For example ko na lang yung sa akin, for example ko na lang yung budget ko sa isang linggo. Kailangan na meron akong sapat na pera para pang-sustento sa sarili ko, sa sarili kong pangailangan. Hindi sobra, hindi rin kulang, kailangan sapat lang. So yun lang yung napuna ko sa manufacture. So yun lang, salamat. Hi, I'm going to criticize the diamonds and water. So, hindi lang ako masyado na-gets dun sa present ni Jefferson Potatana. Mas binigyan niya kasi ng kahalagahan yung diamonds kaysa sa water. So, andito ako para patunayan sa inyo na mas mahalaga yung tubig kaysa sa water. Ang tubig yung pinakapangunahing kailangan ng tao upang mabuhay. At ang diamonds naman ay halos pang dekorasyon lamang. Ngunit para makakuha ka ng sapat na tubig para sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng napakadaming pera kasi nga nakikita lang to kahit saan na. Samantalang yung isang piraso ng diamonds ay napakataas na ng halaga. Example, kapag yung bata, binigyan mo ng baso, ng 2 baso, yung naman ng isang baso is tubig. Tapos yung isang baso naman is diamonds. Tapos, pag tinanong mo yung bata kung alin yung pipiliin niya dun, malamang sa malamang, mas pipiliin niya yung baso na puro diamonds yung laman. So, i-explain ko kung bakit nga mas mahalaga yung tubig. Ang tubig nga kasi ang pinakailangan ng tao. Kayang mabuhay ng tao ng tubig lang yung iniinom niya kahit wala siyang kain sa matagal na panahon. Tapos 60% din ng tubig yung dahilan kung ba't tayo patuloy pang nabubuhay. Kung walang tubig sa earth, wala din tayo. Kaya lang naman mas mahal ang diamonds kaysa sa water. Kasi yung water, pag pumunta ka sa CR, may tubig na. Sa kusina, pati paglabas ng bahay, may tubig. Tapos yung diamonds naman is extremely hard to find. Kaya mas lumahal yung presyo nito dahil nasa napaka-rare niya. Pero sure na sure ako kapag yung dami ng supply ng tubig is kasing dami lang nung diamonds, tas kasing hirap din ito makita or matagpuan. Sure na sure ako na mas 3 times more expensive yung price nito kaysa sa diamonds. So, yun lang. Thank you and God bless. I'm Jonas Torilla that came from 4th year Ponce at i-criticize ko yung article ni Jefferson Potatana na Diamond and Water, na mas sinangayunan niya yung diamond kasi sa water. Pero di niya masyadong naipaliwanag kung bakit mas mahalaga yung diamond na napili niya kaysa sa water. Ang akin lang kasi, mas mahalaga yung diamond kaysa sa water. Kasi yung diamond, napaka-rare nito.
sa mundo. At kung ihahalin tulad sa water, tsaka yung diamond kasi, mataas din yung sentimental value niya. Tapos yung diamond, mas mahirap tong hanapin kaysa sa tubig. Tsaka yung diamond kasi, mas mataas yung halaga nito, mas mahal pa sa tubig. Kung tutusin, kung wala kang tubig at meron kang diamond, pwede mo itong pagpalitin o swap. O kaya naman, papalit mo yung diamond sa salapi. At gamitin yung salapi para makabili ng tubig. Yung diamond kasi, mas marami siyang purpose kaya niyang makabili ng mamahaling gamit. Hindi kagaya ng sa tubig. Kaya, hanggang dito na lang. Salamat. Hi, I'm Gino Paul and Albarico from Ponce, Book 1, Chapter 4. Use origins of money o halaga ng pera. Sasang-ayunan ko lang yung sinabi ng taga Malbar. Sinabi niya dito, hindi ka makakabili ng produkto ng walang kapalit o walang pera. Isa pa ay yung noong unang panahon ng pagpapalitan, halimbawa dito ay ang baka at ang asin, na kung saan mas mahalaga yung value ng baka kaysa sa asin dahil mas madami naman talagang maitutulong sa'yo yung baka kaysa sa asin. Nakaraniwang namang makikita o mabibili sa panahon natin ngayon. Ginagamit natin yung pera kung saan ay malalaman natin ang halaga o produkto at presyo nito. Sa madaling salita, ito ay tagapamagitan ng bawat produkto. Maraming salamat at ayun lang po. Hello, ako nga pala si Ralph Anson ng Ponce. Yung tungkol sa topic ni Jefferson Pototana sa topic niya na Diamond and Water, kahit hindi niya na-explain ng maayos, tinulungan naman siya ng kanyang grupo. At kung ako tatanungin kung anong pipiliin ko sa Diamond and Water, ang pipiliin ko ay Diamond dahil para sa akin, mas malaki ang halaga nito sa ngayon. Dahil kung meron kang diamond, pwede kang yumaman. At pwede mo na rin mabili yung gusto mong bilhin. Tsaka sa ngayon, mahirap mo na mahanap ang diamond. Sa tubig naman, kailangan rin natin ito kahit papano dahil kailangan rin natin ito sa pang-araw-araw at pwede rin tayong mabuhay sa tubig lang ang iniinom. Ayun lang, salamat. Hi! We're Foreign Time! Ulit! Anong yun? Hindi pa nga hindi ka pa niya masyadong Pag magkasama kayo, Huli ka sa camera. huli ka sa camera ba yun? Ayun, ayun ginagawa mo. Ayun, tingnan mo. Ayun ginagawa mo. Ayun, oh. Ay, pogi ko. Okay, wala nang pangit na. Bago mag-video na kayo. Isa ba mo na nagkakahiya ako? Uy, baliw ito. Kasi ito din naman. isa ko Ano? Kayo naman sila lang dito Okay, dyan? sa kahit